Sa kulturang Pinoy na bilib sa the more, the merrier, may mga taong tinatawag nating outlier. Mag-isa sila sa blueprint ng buhay, pero hindi sila mukhang kawawa. Bakit? As an analyst, I don't see a social deficit here. Ang nakikita ko ay isang system that is actually more optimized kapag mag-isa sila. Mas kalmado at mas coherent ang kanilang emotional frequency. Wala silang binabayarang social tax. Walang pagod mula sa pilit na pakikisama. Zero pressure to perform a fake reaction. Kaya ang stress levels nila, bagsak. Our initial hypothesis is often baka matapang lang siya. We assume it's a forced act of bravery against the stigma of being a loner. O kaya naman, iisiping manhid sila o walang pakialam sa mundo. But that's a false variable. Hindi ito kawalan ng emosyon. Ito ay isang mataas na uri ng emotional competence. Ngunit, base sa empirical data ng behavioral psychology, ang katahimikang ito ay hindi kawalan ng stimuli. Sa katunayan, ito ay isang hyperactive state of internal processing. Ang mga taong komportable sa sariling presensya ay nagtataglay ng psychological self-sufficiency. Mayroon silang tatlong matibay na pundasyon na humahawak sa kanilang mental stability. Kailangang linawin, ang pagpili sa solitude ay hindi indikasyon ng social detachment o pagiging suplado ang madalas na maling akala sa ating kultura ng pakikisama. Hindi rin to dahil sa kawalan ng empathy. Ang kanilang social bonds ay nananatiling matatag. Hindi lang sila externally driven pagdating sa kanilang emotional battery. Ang pinaka-core variable dito ay ang integrated identity. Hindi sila natutunaw o nawawala ang self-worth kapag wala ang palakpak ng iba. Buo sila. Kahit walang audience. Ngayon, i-dissect natin ang deep-seated psychological architecture ng mga taong ito. Hindi lang ito tungkol sa preference. Ito ay tungkol sa mastery ng sariling mental space. Burahin muna natin ang misconceptions. Hindi tayo titingin sa mababaw na usapin ng personality type o simpleng pagiging introvert. Masyadong reductive ang mga label na iyan. Ang focus natin ay ang internal processing. Paano nagne-negotiate ang utak at puso kapag ang isang individual ay tinanggalan ng external stimulation o social noise? Unang premise na dapat nating i-establish, sa laboratorio ng isipan, ang pag-iisa at kalungkutan ay dalawang magkaibang variable. Magkahiwalay silang konsepto. Ang pag-iisa ay isang objective na estado. Ito ay physical reality, isang sitwasyon kung saan walang ibang tao sa iyong immediate vicinity. Walang halong emosyon. Facts lang. Dito tayo mag-calibrate. Ang kalungkutan o loneliness ay hindi isang physical destiny, kundi isang subjective emotional reaction. Ito ay interpretasyon ng utak sa kakulangan ng koneksyon. Hindi ang pag-iisa mismo. Sa ating empirical observation, sa loob ng kulturang Pinoy, kitang-kita ang irony. Maraming tao ang lunod sa pakikisama at nasa gitna ng maingay na handaan. Pero deep inside, ramdam nila ang matinding isolation. Sa kabilang banda, may mga individual na physically isolated. Pero ang kanilang internal state ay saturado ng kapayapaan. Sila ay mag-isa. Pero ang pakiramdam nila ay buo at sapat, no void to fill.
Ang kakayahang i-decouple o paghiwalayin ang dalawang variable na ito, ang physical solitude at ang emotional distress, ay ang unang major milestone ng emotional competence. Kapag na-master mo to, bababa ang iyong dependency graph. Ang taong secure sa pag-iisa ay hindi na hostage ng atensyon ng iba para lang mapanatili ang kanyang sense of self. Linawin natin, hindi ito anti-social behavior. Sa ating kulturang Pilipino, sagrado ang pakikisama. Ang mga taong komportable mag-isa ay hindi allergic sa kapwa. Hindi nila sinusuka ang social circles natin. In fact, mas pinapahalagahan nila ang bawat ugnayan. Alam nila na ang malalim na koneksyon ay hindi nakukuha sa dami ng likes o barkada, kundi sa pag-aalaga ng bawat relasyon na parang isang bihirang halaman. Ang pinagkaiba, hindi nila ginagamit ang ibang tao bilang panakip butas o psychological band-aid. Hindi mo obligasyong punan ang butas sa pagkatao nila dahil buo na sila bago ka pa dumating. I-contrast natin ito sa anxious dependent state. May mga taong nagpapanik kapag nawalan ng kasama yung pakiramdam na kung wala silang kausap, tila hindi sila nag-e-exist. Sa sandaling tumahimik ang paligid, biglang tumataas ang kanilang anxiety. Ang katahimikan ay nagiging banta dahil doon lamang nila maririnig ang sarili nilang mga insecurities na pilit nilang tinataguan. Para sa kanila, ang pag-iisa ay hindi lang katahimikan. Ito ay isang existential void. Nararamdaman nila na parang may nawawalang piraso sa kanilang pagkatao na tanging presensya lang ng iba ang makakabuo. Kaya ang kanilang defense mechanism ay ang tinatawag nating compulsive socialization. Pinupuno ang Google Calendar. Bawat gabi ay kailangang may shot puno o gala para lang hindi makaharap ang sariling anino. Dito, pumapasok ang addiksyon sa external validation. Naghihintay ng text, nag-aabang ng like, o anumang notification na magpapatunay na, uy, buhay ka pa. May nakakakita sa'yo. Ang bawat tunog ng notification bell ay nagsisilbing panandaliang dopamine hit. Ginagawa nilang anchor ang reaksyon ng ibang tao para lang kumalma at hindi malunod sa sarili nilang mga kaisipan. Ngunit ang taong may mataas na emotional competence ay hindi nakikitang katahimikan bilang banta. Para sa kanila, ang pag-iisa ay hindi loneliness, kundi solitude. Isang pagkakataon para mag-recharge sa paningin ng marami. Ang katahimikan ay dead air. Pero para sa kanila, hindi ito kakulangan, ito ay isang recovery protocol. Ang katahimikan ay nagiging kanilang recovery zone kung saan naghihilom ang kanilang pagod mula sa maghapong pakikisama. Ito ang unang pangunahing katangian, ang kakayahang mag-recharge sa sariling internal space. Hindi nila kailangan ng external validation para maramdamang buo sila. Meron silang tinatawag na sanctuary of the mind. Parang may maliit at komportableng bahay sa loob ng kanilang isip kung saan sila pwedeng magpahinga. Malayo sa pressure ng lipunan. Ngunit kapag ang ingay, ang mga notification, at ang lahat ng external stimuli mula sa paligid ay biglang nawala. Dito lumalabas ang takot ng marami. Marami ang nakakaramdam na parang nawawala rin sila, na kapag walang nakatingin, parang hindi sila totoo. Ngunit ang isang secure na individual ay nananatiling buo, solid ang pagkatao kahit walang external stimuli o ingay ng mundo, dahil meron silang high emotional regulation.
Kaya nilang hayaan ang kanilang mga damdamin na manatili lang doon nang hindi to pilit na sinusupil. Hindi nila kailangang magsuot ng maskara o pilitin ang sarili sa toxic positivity para lang masabing okay sila sa harap ng iba. At hindi rin nila kailangang i-distract ang sarili sa pamamagitan ng panandaliang aliw para lang takasan ang katahimikan. Linawin natin, hindi ito pagiging manhid. Hindi ibig sabihin na hindi na sila nakakaramdam ng kalungkutan. Hindi sila manhid. Kung uulan man ng lungkot, may payong sila ng self-awareness. Nararamdaman nila ang bawat patak. Pero hindi sila nagpapadala at lalong hindi sila nalulunod sa emosyon. Ito ang tinatawag nating emotional transparency. Meron silang matibay na cognitive framework kung saan hindi nila dinedepensahan o tinatanggihan ang nararamdaman. Tinitingnan nila ang emosyon bilang data, hindi bilang banta. Parang matandang puno na malalim ang baon ng ugat sa lupa. Kahit sa gitna ng matinding katahimikan, hindi nawawala ang pakiramdam ng kanilang eksistensya. They don't need the noise of a crowd to prove they exist. Hindi ito swerte lang. Unti-unti nilang binuo ang internal na pundasyong ito sa paglipas ng panahon. Bawat gabi ng pagmuni-muni ay isang brick na inilagay nila para patatagin ang kanilang sarili. Dahil dito, kahit tanggalin mo ang mga external support beams, ang validation ng barkada o ang ingay ng social media, hindi sila guguho. Hindi nila kailangan palaging sumandal sa iba para lang makatayo ng tuwid. Dito tayo nagkakatalo. Ang internal foundation na to ang nagdedetermina kung ang pag-iisa ay magiging psychological trauma o spiritual kapayapaan. It is not about the absence of people, but the presence of self. Ngayon, sumisid tayo ng mas malalim sa kanilang cognitive hardware. Paano nga ba nila na-neutralize ang bitter taste ng pag-iisa kapag biglang umatake ang lungkot? Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang kanilang emotional buffer zone. Hindi sila basta-basta tumatalon mula sa pakiramdam diretso sa negatibong conclusion. They pause. They analyze. Isipin mo ang senaryo na to, Sabado ng gabi. Zero notification. Walang nagte-text. Walang nag-aayang barkada. Sa mata ng lipunan, baka isipin nila na nilimot ka na ng mundo. Habang nakikita mo sa social media na masaya ang lahat at ikaw ay naiwan lang sa bahay, doon pumapasok ang krisis ng pakikisama. But for the secure loner, this isn't a social rejection, it's a scheduled recharge. Sa ganitong sitwasyon, ang default setting ng ordinaryong isip ay mag-overdrive. Biglang iilaw ang alert system ng utak. Handang gumawa ng samut-saring maling assumptions dahil sa takot na ma-outcast. Dito pumapasok ang kawawa complex. Agad nilang iisipin, siguro ay kinalimutan na nila ako. O wala na akong kwenta sa kanila. Kinakabit nila ang kanilang social calendar sa their self-worth. Ngunit ang taong may matatag na internal stability ay hindi agad tumatalon sa conclusion. Hinihimay muna nila ang emosyon na parang isang neutral observer. Kinikilala nila ang data ng walang halong drama. Medyo nangungulila ako ngayon. Udoys, Nena, medyo malungkot ako at ang pinaka-importante, humihinto sila roon. Ito ay isang malaking hakbang sa cognitive behavioral control. Nagtatayo sila ng pader laban sa catastrophizing. Humihinto sila sa obserbasyon.
kaya hindi sila nilalamon ng lungkot. Dito tayo madalas nadidiskarel. Ang karamihan sa atin ay ginagawang absolute truth ang isang pansamantalang pakiramdam. Feeling becomes reality, which is a psychological trap. Sa ating collectivist culture, kapag nakaramdam tayo ng isolation, agad itong itutumbas sa conclusion na tayo ay hindi kamahal-mahal. We treat a quiet Saturday night as proof of a failed life. Ang tawag dito ay cognitive leap. Nilaktawan ninyo ang lohikal na proseso at tumalon agad sa pinakamadilim na interpretasyon ng inyong sitwasyon. Pero ang taong may mataas na emotional competence, hindi sila gumagawa ng ganitong illogical na paglundag. For them, being alone is just a state of being, not a character flaw. Tinatanggap nilang emosyon bilang raw data lamang. Hindi nila ito dinadagdagan ng maling naratibo o drama. They feel the solitude, but they don't let it define their worth. Dahil sa psychological buffer zone na ito, ang bawat sandali ng pag-iisa ay hindi nagiging mitsan ng self-rejection o ang pakiramdam na ikaw ay kinalimutan na ng mundo. Dito na papasok ang tinatawag nating metacognition. Ito yung level up na kakayahang maging observer sa likod ng sarili mong mga kaisipan. Sa halip na lunurin ang sarili sa lungkot, nasusuri nila ng may lohika, siguro ay pagod lang ang aking pisikal na katawan, kaya mabigat ang pakiramdam ko ngayon. O kaya naman, pansamantalang bumabalang ang aking emotional capacity dahil sa tambak na stress sa trabaho o eskwela. Ang taong bihasa sa pagpuna sa mga internal variables na ito ay hindi hinahayaang lumaki ang emosyon gaya ng isang lobong malapit ng sumabog. Sa kabilang banda, ang taong mabilis lamunin ng kalungkutan ay nag-attach ng identity sa emosyon. They fall into the trap of I am sad instead of I feel sadness. Iniisip nila na ang buo nilang pagkatao ay katumbas na ng emosyong iyon. This is what we call over-identification, kung saan ang kawawa narrative ay nagiging primary self-concept mo na. Ngunit sa psikolohiya, ang emosyon ay hindi ang iyong buong sarili. It's just a data point. Isang maliit na pixel lang yan sa malawak na canvas ng iyong psyche. Ito ay parang pansamantalang lagay ng panahon sa iyong mental ecosystem, just like a passing cloud obscuring the sun. Hindi nito binabago ang nature ng liwanag. Kung may ulan, hindi ibig sabihin na nawala na ang buong kalangitan. You are the sky, and the emotion is just the weather. You remain intact despite the downpour. At kung dumaan man ang lungkot, hindi ibig sabihin na burado na ang iyong intrinsic value bilang tao. You are not your feelings, you are the vessel experiencing them. Ang mga individual na ito ay hindi lang alam ang konseptong ito sa isip, na integrate na nila ito sa kanilang core systems, turning a philosophical idea into a functional lifestyle. Kaya kahit sa pinakatahimik at pinakamadilim na oras, yung mga sandali na kinatatakutan ng marami dahil sa fear of missing out, hindi sila nawawala sa sarili. Ito ang nagdadala sa atin sa isa pang napakalaking aspeto ng kanilang psychological framework, ang pundasyon na bumabasag sa tradisyonal na pakikisama norms. Ito ang internal locus of validation. Sa kulturang uhaw, sa likes at panlabas na pagkilala, hindi nila binabase ang kanilang self-worth sa reaksyon o palakpak ng ibang tao.
Ngayon, pasukin natin ang pinakamalalim na layer o ang nucleus ng ating framework, ang internal locus of validation. Sa madaling salita, ang hindi pagdedepende sa external applause para sa iyong halaga ay nangangahulugang hindi mo kailanman iniiwan o itinatatwa ang sarili mo. Dito tayo nagkakamali sa ating kultura. Kapag ang isang tao ay nagbe-breakdown sa lungkot, ang hindi nila kaya ay hindi ang pisikal na katahimikan ng kwarto. Ang totoong unbearable para sa kanila ay ang pag-collapse ng kanilang perceived value, yung pakiramdam na nagiging zero ang halaga mo kapag walang ibang tumitingin. Kapag tumahimik ang paligid, nararamdaman nilang obsolete na sila dahil walang naghahanap, walang nagla-like, at walang nangangailangan sa kanila. Para sa marami, ang katahimikan ay parang kawalan ng saksi. Iniisip nila, wala man lang bang nakatingin, wala bang nag-aalala. It's the existential dread of being unobserved in a culture that lives for pansin. Dito pumapasok ang krisis. Ang masakit ay hindi ang pisikal na pag-iisa, kundi ang psikolohikal na pagliit ng iyong sariling eksistensya kapag walang ibang nag-validate nito. Pero ang taong matatag, ang tunay na emotionally competent ay hindi nagpapatianod sa ilusyong ito. Hindi sila naglalaho dahil lang walang audience. Huwag tayong magkamali. Hindi sila manhid. May mga araw na mabigat ang pakiramdam. Bumababa ang kanilang social battery. At tila ba ang mundo ay masyadong malawak para sa isa. May mga gabing hahanapin din nila ang presensya ng isang kaibigan. Ngunit ang pagkakaiba, kinikilala nila ang pagnanais na ito ng walang halong desperasyon. Dahil ang kanilang internal validation ay hindi nakadepende sa palakpak ng iba. Hindi nito binabawasan ang baseline ng kanilang self-worth kahit wala silang audience. Kapag dumating ang pagod, hindi sila nagpapanik. Sa halip, kinakausap nilang sarili ng may lohika at pag-unawa, medyo nanghihina ako ngayon. At natural na bahagi ito ng pagiging tao. Sa halip na pilitin ang sariling lumabas para maglibang, sasabihin nila, baka kailangan ko lang ng tahimik na oras para mag-recalibrate. Sa halip na atakihin at sisihin ang sarili sa hindi pakikibahagi sa pakikisama, tinatrato nila ang sarili bilang isang subject na kailangan unawain sa pamamagitan ng self-inquiry. Ito ang paradigm shift na dapat nating makita. Sila ay hindi mga batong walang pakiramdam. Sila ay may sapat na emotional competence para hindi malunod sa sarili nilang katahimikan. Sa psychology, tinatawag itong radical self-acceptance. Tinatanggap at niyayakap nila ng buo kung sino sila kasama na ang mga insecurities na madalas nating itinatago para lang mag-fit in sa pakikisama culture natin. Once ma-internalize natin ang data point na to, magkakaroon tayo ng paradigm shift. Hindi ka kawawa dahil mag-isa ka, ang totoo. Na-achieve mo ang level ng emotional independence na pangarap ng marami. Linawin natin, ang pagiging okay ng mag-isa ay hindi isang competition of being matigas. Hindi ito pagpapakitang gilas na, I don't need anyone para lang magmukhang cool. At hindi rin to ibig sabihin na isa kang emotional robot, isang malamig na makina na wala nang pakialam sa kapwa. Hindi mo pinapatay ang emosyon mo, mas pinapalalim mo lang ang pundasyon nito. Think of it as emotional architecture. Ito ay ang proseso ng pagbuo ng isang internal sanctuary o silungan sa loob ng iyong sarili kung saan kampante ka. Kahit walang ibang tao sa paligid. Opo,
Hindi natin itatanggi. Minsan, naililigtas talaga tayo ng presensya ng iba. Normal sa kulturang Pinoy ang maghanap ng balikat na masasandalan. Ngunit ang tunay na emotionally stable na tao ay hindi ibinibigay ang 100% ng kanilang stability sa ibang tao. Hindi sila nagiging emotional parasite na dumedepende lang sa ingay ng barkada. Kahit gaano kagulo ang external world, alam nilang may babalikan silang ligtas na espasyo sa loob ng kanilang sarili. Isang internal sanctuary na hindi kayang tibagin ng kahit anong chismis o social pressure, kaya nilang tiisin o mas tamang sabihin, kaya nilang i-enjoy ang mga minutong walang nangyayari. Ang boredom para sa iba ay meditation para sa kanila. At higit sa lahat, hindi nila pinapatay ang sarili nilang apoy kahit walang nanonood. Ang kanilang passion ay hindi kailangan ng likes o shares para manatiling buhay. Ang tuloy-tuloy na pagpapractice ng konseptong ito ang nagbubunga ng isang aura ng kapayapaan, isang uri ng emotional calibration na hindi nadedisturbo ng ingay ng mundo. Kaya kapag nakita mo sila sa coffee shop o sinehan, maiisip mo, bakit parang hindi siya malungkot kahit mag-isa? Dahil ang akala nating kawawa, sa totoo lang, ay kompleto. Kung ikaw na nanonood ay nahihirapan sa tuwing ikaw ay mag-isa, na para bang kailangan mo laging may ka-chat o ka-call para lang gumaan ang loob ayon sa aming pagsusuri. Hindi iyan senyales ng kahinaan o pagiging sociable lang. Ito ay usapin ng psychological conditioning. Nangangahulugan lang ito na nasanay ang iyong sistema na kumukuha ng lahat ng suporta sa labas. Parang gusaling puro scaffolding sa labas, pero walang matibay na haligi sa loob. Sa ngayon, parang maliit na halaman na nagsisimula pa lang tumubo sa loob ng iyong dibdib at hindi pa tuluyang nahuhubog ang iyong internal na kapasidad na kumalma ng walang ibang tao. Ang mahalagang intervention dito ay huwag piliting maging matigas agad-agad. Huwag i-pressure ang sarili na maging expert loner sa isang iglap. Ang layunin ay unti-unting sanayin ang isip na ang pag-iisa ay hindi isang threat state o mapanganib na estado, kundi isang neutral at payapang espasyo. Hindi mo kailangang gustuhin ito kagad. Sa psikolohiya, ang mahalaga ay ang tamang exposure, yung dahan-dahang pag-tolerate sa katahimikan ng walang distractions. Sanayin ang sarili na kapag nawala ang mga tao sa paligid mo, hindi ka rin mawawala. Mananatili kang buo dahil ang pundasyon mo ay nasa loob, hindi sa labas. Kapag na-develop mo na ang cognitive habit na ito, ang tolerance to solitude mo ay hindi lang basta tataas. Magiging structural foundation ito ng iyong pagkatao. Hindi ka na aasa sa external validation para lang makaramdam ng worth. Sa puntong iyon, ang pag-iisa ay hindi na magiging pruweba ng iyong kalungkutan o pagiging kawawa. Ang dating kulungan ng isolation ay magiging sanctuary ng self-reflection sa halip na stigma. Ito ay magiging pruweba ng iyong kalayaan at high-level emotional competence. You are no longer a victim of your own company. You are the master of your internal space. Ngayong araw, i-deconstruct natin ang malalim na psikolohiya ng mga taong kayang mag-isa. Nakita natin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng iyong barkada, kundi sa tibay ng iyong sarili. Nakita natin na ang kanilang kalakasan ay nagmumula sa tamang pagkilala sa sarili, isang internal foundation na hindi kayang tibagin ng anumang social pressure.
Hanggang sa muli nating pagsusuri. Kung ang data at pagsusuring ito ay nakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong sarili sa gitna ng ating mapanghusgang kultura, i-comment sa ibaba ang iyong sariling karanasan at pananaw tungkol sa pag-iisa. Huwag hayaang ikulong ka ng label na kawawa. Ang pagpapalitan ng impormasyon ay bahagi ng ating paglago. Ang iyong boses ay nagbibigay ng validation sa iba pang loners sa labas. Kung nais mong magpatuloy sa pag-aaral ng mga ganitong kalalim na psikolohikal na usapin, mag-subscribe na sa Psychology Pilipinas bilang inyong analyst. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod nating pag-aaral. Tandaan, ang sariling lakas ay nagsisimula sa sariling pagkilala.